Good morning and welcome to Morning Conversations with me, Mika. And today is a Monday. And I just wanna say na sobrang salamat sa lahat ng mga nanonood at sa mga nakahanap na sa akin dito. Sana may natututunan naman kayo or may napupulot kayo kahit papaano or siguro may nakakasama or siguro na-validate ko yung feelings nyo. Kasi honestly, itong buong journey ko ng pag-YouTube, pag-video sa sarili ko, mas nakilala ko lang din talaga yung sarili ko. More than anything na na-gain ko. Yun talaga yung pinaka-important for me. Ayun. Just wanna say that. So, for today's entry, hindi ko siya masyadong hinabaan kasi naiiyak talaga ako. Na-frustrate ako ngayon. Parang halo siya ng frustration at sadness at anxiety or fear. But yeah, deep dive na lang natin. So nilagay ko dito na ang ikli lang ng buhay at ang bilis ng panahon. 'Di ba ang daming nag-post recently nung 2016. Tapos na-realize ko, grabe, from 2016, ang dami ko nang na-achieve. Pero hindi ko lang siya laging nare-recognize dahil lagi lang ako nakatingin sa next goal. What's next? Anong next natin i-achieve? Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero hindi ko nakita na, hala, yung gusto ko from a decade ago, na-achieve ko na siya ngayon. So, nag-take lang ako ng time here na ma-appreciate yun and i-remind yung sarili ko na to always appreciate the previous year, the old version of you. Kasi without that version of you, hindi ka din mapupunta sa era mo na to. And on the other end, nasad din ako na ang bilis ng panahon. Na tumatanda na ako at ang parents ko at si Andy. Para sa mga hindi nakakaalam, 11 years yung age gap namin ni Andy. So minsan iniisip ko, shucks, pag nag-40 na ako or 50 na ako, that's still young ha, that's still young. Pero pag ganong age, 50 na siya or 60 na siya. So parang medyo tumatanda na din talaga siya. Tapos nakakatawa pa dahil merong lumabas na sakit-sakit niya. Tapos na-frustrate ako kasi sinasabi ko sa kanya na grabe, from the very start na nag-meet tayo, kino-call out na kita sa mga ganyan mo, like, tinatama ko na kasi I know nga na 10 years yung age gap namin, 'di ba? Like, ayokong, honestly, gusto kong tumanda with him. Tapos parang, sabi ko sa kanya, hindi ka ba naaawa sa akin? Kasi, kung nakikita mo lang yung bigger picture na mas una kang tatanda, 'di ba? Parang maawa ka na kailangan mong alagaan yung sarili mo. So ayun, yun lang naman yung aking frustration for today. Pero ganun talaga ang lalaki. Tsaka kilala ko kasi si Andy, like ano siya, nagigets niya naman, pero matagal lang talaga mag-land sa kanya. Tsaka pinaprioritize niya nga lagi kung ano yung plans ko sa buhay ko. Parang ako lagi yung priority niya. So, parang secondary na lang kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Laging ako ang priority. So, ayun. Ay lang naman. Ayun lang, nilagay ko dito na nakakainis kasi pagtanda at doon lumabas yung mga sakit. Doon pa lang talaga magigising. Kaya parang naging wake up call din sana sa kanya. Sinasabi ko din sa kanya yun na sana maging wake up call na sa'yo to, na alagaan mo yung sarili mo, ganyan. And honestly, ako din, parang this year kasi I'm already turning 30. So, sabi ko, shucks, gusto ko talaga na umabot ako kahit 75 man lang. Yun parang yung goal ko na edad. Dahil ayoko na din naman sobrang tanda. Tapos, in a way, hindi ko na rin kayang i-carry yung sarili ko, 'di ba? Pero yun, parang gusto ko tumanda ako na malakas pa din ako, na na-enjoy ko pa rin yung buhay. Kasi, wala, ganun talaga siya, 'di ba? Tsaka ang lungkot naman kung retired na ako, tapos nasa bahay lang ako. Parang, I don't want that life for me. Merong mga tao na gusto yun, syempre. Pero ako, I don't want that life for me. Gusto ko na ma-enjoy ko fully yung buhay ko. Kaya nag-decide ako ngayon pa lang na alagaan ko talaga yung sarili ko. Ayun, sana mapanood to ni Andy para alagaan niya na rin yung sarili niya. Kasi wala talagang ibang mag-aalaga sa'yo kundi ikaw lang. At walang magdi-decide nun for you. Kahit anong sabi ng ibang tao sa'yo,
kung ikaw mismo ayaw mo mag-decide para sa sarili mo, wala talaga. Alam mo yun, na-frustrate na talaga ako at this point. Ay lang naman. Ay, naku. Alam niyo, pipigilan ko umiyak kasi part of it, nagagalit din ako. Nagagalit ako na, bakit pa ang tigas ng ulo? Pero wala din naman kasi ako magawa doon, di ba? Ayun lang naman. Ano pa bang nilagay ko dito? Ayun nga, kasi nga mix nga ng, yung feeling ko na ay mix din ng fear na ayoko maiwan, te. As in, ayoko talagang maiwan. Like, alam ko sa sarili ko na possible talaga. Kaya nga parang ang gusto ko ay hanggang 75 lang ako para the end na yun. Pero alam mo yung feeling ko ngayon na parang, kung mahal mo talaga ako, alagaan mo sarili mo. Ganong level na yung frustration ko. Kaya ayun, nilagay ko din dito na niremind ko din sarili ko na ako lang talaga, like sarili ko lang ang tanging permanent para sa sarili ko. Kumbaga at the end of the day, I only have myself. Kaya yun, I'm already secured sa kung sino ako. Pero syempre, pag mahal mo yung tao, minsan naiisip ko yung mga ganun na parang, naiisip ko lang siya. Ayoko talaga isipin, pero alam mo yun kasi reality eh. So parang minsan, ina-assure ko na lang din sarili ko na, hindi, kaya mo yan. If that time comes, kaya mo yan at kakayanin mo kasi you're already secured kung sino ka. At alam ko yung sarili ko, so kailangan ko lang i-practice. Kaya parang minsan, na-practice ko talaga maging independent. Tapos minsan kinakausap ko si Andy na parang pag nawala ako, ito na yung mga password ko, ganyan. Kasi ayun ko talaga dumating yung panahon na ako yung maiwan. Pagod na akong maiwan. Nakakapagod talaga siya. Tsaka feel ko may abandonment issues ako. Ayoko talaga maiwan, sa totoo lang. Ayun lang. End ko na nga to kasi ayoko na umiyak. I-end ko na lang to with a note na nabasa ko sa aking book na binabasa, which is Maktub. Ang sabi doon ay, we have the capacity to overcome our limitations if we only believe and live not just for ourselves. Kasi may story doon na parang may isang person na nagka-polio siya tapos sinabihan siya ng doktor na last night mo na to on earth. So parang hindi siya natulog nung night na yun. Tapos nung kinaumagahan, sabi niya, boy pa din ako, ganyan. So parang, yun yung pinaniniwalaan niya. And umabot siya ng 78. So ayun, I hope you find that courage to really live your life and to choose to live. Kasi yun lang naman yung magagawa natin. And we don't have any control over other things. Kundi ang control lang natin ay kung paano tayo mabubuhay. 'Di ba? Ayun lang. Gusto ko nang i-end to. Okay, bye!